Ang hininga ng paparating na panganib ay may kakaibang amoy. Para kay Miguel Alonso, iyon ay ang pinaghalong amoy ng kumukulong langis, baradong tambutso, at ang matapang at hindi mapagkakamalang singaw ng tumatagas na gasolina. Isang matandang bus na pagod na ang takbo at kupas na ang pinturang Vargas Transit ang huminto sa tapat ng kanyang maliit na pwesto ng banana queue sa gilid ng South Luzon Expressway. Bumuga ito ng maitim na usok at kasabay noon, ibinuga rin nito ang amoy na yon. Isang amoy na nagpabalik sa lahat ng pait at sakit na matagal nang sinusubukang ibaon ng kanyang pamilya. Napahinto si Miguel sa pagpapagulong ng saging sa asukal. Nanayo ang kanyang mga balahibo. Ito yon, ang amoy na kinatatakutan ni tatay. Ang tinatawag nitong hininga ng kamatayan. Biglang nag-iba ang ingay ng mga sasakyan sa paligid. Ang kaninang ordinaryong hapon ay nabahira ng isang uri ng tensyon na siya lang ang nakakaramdam. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, hindi dahil sa usok, kundi dahil sa alaala ng isang masayang kahapon na ninakaw sa kanila. Dati, ang mundo ni Miguel ay ang garahe ng kanyang ama. Ang kaharian niya ay napapalibutan ng mga pader na yari sa yero na may sahig na permanenteng may mantsa ng grasa. Habang ang ibang bata ay abala sa video games, ang musika sa pandinig ni Miguel ay ang ugong ng makina, ang kalansing ng mga natatanggal na turnilyo at ang malumanay na boses ng kanyang tatay Romeo. "Makinig ka anak," sabi nito minsan habang nakadungaw sila sa nakabukas na makina ng isang jeep. Si Miguel ay 8 taong gulang pa lamang noon at ang mga kamay ng kanyang ama, bagamat may mantsa ng langis, ay tila may hawak na mahika. Ang makina, parang tao iyan, nagsasalabi. Kailangan mo lang matutunang pakinggan. Itinuro sa kanya ni Romeo ang lahat. Ang tunog ng tamang timing, ang banayad na ugong ng malusog na motor, at higit sa lahat, ang mga tunog ng babala, ang kakaibang katok na parang may pinupukpok sa loob, ang langit-ngit na nagsasabing may kailangang langisan, at ang amoy. "Tandaan mo, Miguel," babala ng kanyang ama habang pinupunasan ng mga kamay sa isang basahan. "Kahit gaano kaganda ang tunog ng makina, kapag naamoy mo ang gasolinang hindi dapat nandoon, tumakbo ka at ilayo mo ang lahat ng kaya mong ilayo. Dahil yan ang hininga ng kamatayan. Isang kislap lang ang kailangan at lahat ay magiging abo." Ang kanyang tatay Romeo noon ay isang hari, isang doktor ng makina na kayang tukuyin ang sakit ng sasakyan sa pamamagitan lang ng pakikinig at pangamoy. Ang garahe ang kanilang palasyo at masaya sila. Pero ngayon, ang garahe ay sarado na. Ang hari ay nawalan ng korona. Ang tatay Romeo niya ngayon ay isang taong madalas na nakaupo sa kanilang maliit na balkonahe, tahimik na nakatingin sa malayo. Ang mga mata ay walang kislap, ang mga kamay na dati puno ng grasa at galing ay ngayon laging malinis at laging nakakuyom na parang may hawak na galit na hindi mabitawan. Natanggal siya sa trabaho, tinanggal dahil sa pagiging tama. Tinanggal dahil sinabi niya ang totoo tungkol sa mga bus ng Vargas Transit, na ang mga ito ay mga kabaong na may gulong na gumagamit ng mga pekeng pyesa at pinekeng papeles ng inspeksyon, at ang boss na nasa harap niya ngayon ay isa sa mga iyon. Nakita ito ni Miguel, ang bagay na hindi nakita ng mga pasaherong abala sa pag-akyat at pagbaba. Ang bagay na binaliwala ng driver na nagmamadaling isara ang pinto. Sa ilalim ng bus, malapit sa gulong sa likuran, may isang maliit na patak na mabilis na naging isang manipis na guhit sa mainit na semento. Isang guhit ng basang kalsada na mabilis ding natutuyo, nagiiwan ng bahagyang kintab. At ang manipis na usok na halos hindi makita ay sumisingaw mula roon, kasama ang amoy, ang hininga ng kamatayan. "Miguel anak, bilisan mo dyan, baka masunog yang mga tinutuhog mo."
Ang sigaw ng kanyang ina, si Aling Marites, ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakita niya ang pagod sa mukha nito, ang pawis na namumuo sa noo nito habang nag-aayos ng mga paninda. Sila ang naiwan para pulutin ang mga piraso ng kanilang nawasak na buhay, isang banana queue, sa isang pagkakataon. Hindi niya pinangarap na maging bayani. Ang pangarap lang niya ay maibalik ang nangiti sa mga labi ng kanyang ama. Na muling marinig ang tawa nito, ang sigla sa boses nito kapag nagkukwento tungkol sa mga makina. Umandar na ang boss. Dahan-dahan itong gumalaw, palayo sa hintuan. Naramdaman ni Miguel ang isang bigat sa kanyang dibdib. Ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ilayo mo ang lahat ng kaya mong ilayo. Sa isang iglap, binitawan niya ang hawak na tuhog ng saging. Tumalsik ang mga ito sa alikabok. Miguel, saan ka pupunta? Ang paninda! Sigaw muli ng kanyang ina. Puno ng pagtataka at pagkainis. Pero hindi na niya ito narinig. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang tibok ng kanyang puso na dumadagundong kasabay ng papalakas na ugong ng makina ng bus. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis. Ang kanyang mga yapak na tsinelas ay halos hindi sumasayad sa nagbabagang aspalto. Iniwan niya ang kanyang ina, ang kanilang maliit na kabuhayan, at ang takot na bumabalot sa kanyang puso. Ang bus ay bumibilis na. Sandali, hintay! Sigaw niya, pero ang kanyang maliit na boses ay kinain ng ingay ng highway. Nakita niya ang mga mukha ng mga pasahero sa bintana. Ang ilan ay nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Ang iba ay may halong inis. Isang batang kalye na humahabol, isang istorbo. Pero hindi siya huminto. Mas binilisan pa niya. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang baga. Ang bawat paghinga ay isang pakikipaglaban. Ilang pulgada na lang ang layo. Malapit na siyang sumuko. Ngunit sa huling sandali, sa isang huling pagsiklab ng lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling, iniunat niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay dumaplis sa malamig na bakal ng pintuan sa likuran. Humigpit ang kanyang kapit. Napasabit siya. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib habang ang bus ng Vargas Transit ay mabilis na tumahak sa kahabaan ng SLEX. Dala-dala ang isang batang lalaki na nakabitin sa pagitan ng buhay at ng isang nagbabantang trahedya. Ginamit ni Miguel ang natitirang lakas para iangat ang kanyang sarili. Ang hangin mula sa bilis ng takbo ng bus ay humahampas sa kanyang mukha. Halos hindi na siya makahinga. Nakahanap ng suporta ang kanyang sapatos sa maliit na bumper sa likuran. Kumapit siya ng mahigpit sa hawakan ng pinto. At sa isang malakas na hila, bahagya itong naibukas. Sapat lang para maisuot niya ang kanyang payat na katawan. Bumagsak siya sa sahig ng bus sa isang bunton. Ang sahig ay madumi, maalikabok, at nag-iiwan ng itim na mantsa sa kanyang damit. Ngunit wala siyang pakialam. Ang una niyang narinig ay ang gulat na sigaw ng konduktor. "Hoy bata! Saan ka galing? Paano ka nakapasok dito?" Isang matabang lalaki na may makapal na bigote ang nakatayo sa harap niya. Nanlalaki ang mga mata. Habol ang hininga. Tumayo si Miguel. "Kuya, yung bus, may tagas." Tinaasan siya ng kilay ng konduktor. "Anong sinasabi mo? Nagbayad ka na ba ng pamasahe?" "Hindi po pamasahe." Giit ni Miguel, ang boses niya ay nanginginig sa pagod at kaba. "May tagas po ng gasolina sa ilalim. Naamoy ko. Nakita ko." Pinagmasdan siya ng konduktor mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang kanyang maruming damit, ang kanyang lumang tsinelas, ang mantsa ng grasa sa kanyang pisngi. Ngumisi ito. "Asus, bata. Huwag mo akong lokohin. Kung gusto mong sumakay ng libre, magsabi ka lang. Huwag ka nang gumawa ng kwento. Totoo po ang sinasabi ko." Ang ingay nila ay nakaagaw na ng atensyon ng ilang pasahero.
Isang alin na may dalang bayong ang umismid. Nako, anong klaseng bata yan? Bigla na lang sumusulpot. Baka miyembro ng budol-budol yan. Isang estudyanteng nakasalpak ang earphones sa tenga ang bahagyang lumingon. Tiningnan si Miguel na parang isang langaw na umistorbo sa kanyang musika at muling bumalik sa pagtingin sa bintana. Binaliwala ni Miguel ang mga bulungan. Kailangan niyang makarating sa taong may hawak ng manibela. Sumingit siya sa masikip na pasilyo na babangga ang mga tuhod at siko ng mga pasahero. "Excuse po, dadaan po." Nakarating siya sa harapan. Ang driver, isang lalaking nasa mga 50 anyos na may kunot na noo at mapupungay na mga mata, ay masamang nakatingin sa kanya mula sa rearview mirror. "Anong gulo yan sa likod?" tanong ng driver. Iritado ang boses. "Manong driver," sabi ni Miguel. Halos masubsob na siya sa tuwing liliko ang bus. "Kailangan niyo pong itigil ang bus. May tagas po kayo. Delikado po." Lumingon sa kanya ang driver at sa sandaling iyon, naamoy ni Miguel ang bahagyang singaw ng alak sa hininga nito. Iyon ang nagpatindi sa kaba sa kanyang dibdib. Hindi lang sira ang bus, kundi pati ang driver ay wala sa tamang kondisyon. "Ano ang alam mo, bata?" Anggil ng driver na ang pangalan sa nameplate ay E. Villar. "Nagbebenta ka lang ng banana Q sa tabi-tabi. Akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa makina?" "Pero totoo po." Pagpupumilit ni Miguel. "Natutunan ko po sa tatay ko. Mekaniko po siya. Ang amoy po ng singaw ng gasolina at yung usok. Senyales po iyon na malapit ng..." "Tumahimik ka." Putol ni Ernesto Villar. "Bumalik ka doon sa likod kung ayaw mong ibaba kita dito mismo." Hindi gumalaw si Miguel. Sa ilalim ng kanyang mga paa, sa manipis na suwelas ng kanyang tsinelas, ramdam na niya ito. Isang kakaibang init na gumagapang sa sahig na metal. Mas mainit kaysa sa dapat nitong init mula sa ilalim ng araw. Ang init na nagmumula mismo sa makina. "Manong, parang awa niyo na," sabi niya. Ang boses niya ay halos maging isang pakiusap. "Ramdam ko po. Umiinit ang sahig. Hindi po ito normal." Isang babae sa unang upuan ang tumawa ng mahina. Ang galing naman ng bata. May thermal sensor sa paa. Nagtawanan ng ilang pasahero. Ang bawat halakhak ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Miguel. Bakit ayaw nilang maniwala? Bakit ang katotohanan ay nagiginiging isang katatawanan sa kanilang pandinig? Ang pagtawa ang siyang huling gatong sa nag-aapoy ng galit ni Ernesto. Ang kahihiyan, ang pressure mula sa kumpanya, at ang epekto ng alak ay nagsama-sama sa isang mapanirang emosyon. Ikinabig niya ang manibela at humarap kay Miguel. Ang mga mata ay nanlilisik. "Sabi nang tumahimik ka." Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng buong bus. Ang mga tawanan ay biglang naputol. "Isa pang salita galing sa'yo," banta ni Ernesto. Dinuduro si Miguel ng isang nanginginig na daliri. "Isa pang reklamo. Ihahagis kita palabas ng bus na to sa gitna mismo ng expressway. Naiintindihan mo?" Ang banta ay nakabibingi. Ang buong bus ay natahimik. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa maliit na batang lalaki na nakatayo sa harapan, nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang siya lang ang nakakaalam, habang ang sasakyan ay patuloy na humaharurot patungo sa isang posibleng kapahamakan. Mula sa pananaw ni Ernesto Villar, ang bata sa kanyang harapan ay hindi lang isang istorbo. Ito ay isang salamin, isang maruming salamin na pilit na ipinapakita sa kanya ang isang imaheng matagal na niyang ayaw harapin. Ang imahe ng isang duwag. Ang banta na binitiwan niya kanina ay dapat sanang nagpatahimik sa buong mundo. Ngunit ang batang si Miguel ay hindi natinag. Nakatayo pa rin ito roon, payat at marungis. Ngunit ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Hindi may takot,
kundi may isang uri ng matigas na paghatol. Umupo ka na, sabi. Bulong ni Ernesto, mas para sa sarili niya kaysa sa bata. Kinakain siya ng init sa loob ng bus. Ang pawis ay malagkit sa kanyang likod. At ang amoy ng lumang vinil ng mga upuan ay parang sumasakal sa kanya. Bawat lubak sa kalsada ay isang paalala ng pagod niyang katawan at ng pagod niyang kaluluwa. 5 taon na siyang nagmamaneho sa rutang ito. 5 taon ng paulit-ulit na biyahe. 5 taon ng pagbabaon sa limot. Pero heto ang isang bata. Hinuhukay ang lahat. Sa isang matalas na liko, pasimple niyang dinukot ang isang maliit at sapad na bote ng alak mula sa ilalim ng kanyang upuan. Walang nakakakita. Mabilis niyang inilagok ang laman nito. Ang init ng muranggin ay gumuhit sa kanyang lalamunan. Isang pamilyar na hapdi na panandali ang nagpapamanhid sa hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Ang problema ay hindi ang bata. Ang problema ay ang mga salitang sinabi nito. Natutunan ko po sa tatay ko. Mekaniko po siya. Bigla, ang ugong ng makina ng bus ay nag-iba sa pandinig ni Ernesto. Ito ay naging pamilyar na ingay ng isang garahe. Ang amoy ng alak ay napalitan ng amoy ng grasa at welding. Bigla, wala na siya sa SLEX. Nasa garahe siya ng Vargas Transit. 15 taon na ang nakalipas. Mainit din noon. Siya at si Romeo Alonzo, ang pinakamagaling na mekaniko na nakilala niya, ay magkatabing nakadungaw sa makina ng isang bagong dating na bus. Magkaibigan sila. Magkumpare. Tingnan mo to, Ernest, sabi ni Romeo. Itinuturo ang isang makintab na pyesa. Sinasabi nilang brand new. Pero tingnan mo ang gasgas na to at ang marka dito. Reconditioned to. Delikado pag bumigay to sa gitna ng biyahe. Si Romeo ay ganoon. Nakikita niya ang lahat. Ang maliliit na detalye na nakakaligtas sa mata ng iba. Kinabukasan, hinarap ni Romeo ang management. Nandoon si Ernesto sa isang tabi. Nagpupunas ng mga pyesa, nakikinig. Narinig niya ang bawat salita. Ang matigas na argumento ni Romeo at ang malamig at mapagmataas na sagot ng supervisor. Trabaho mo ang mag-ayos, Alonzo, hindi ang mag-imbestiga. Kung anong piyesang ibigay sa'yo, yun ang ikabit mo. Lumingon si Romeo sa kanya. Isang tingin lang. Isang tingin na humihingi ng suporta, ng kakampi, pero si Ernesto? Yumuko siya. Nagkunwaring abala sa kanyang ginagawa. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas sa isang piyesang alam niyang luma, na alam niyang peke. Dahil may pamilya siyang binubuhay, dahil may mga bayarin, dahil natakot siya. At sa katahimikan niyang iyon, sinentensyahan niya ang kanyang kaibigan. Beep! Beep! Isang malakas na busina mula sa isang 10-wheeler truck ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Muntik na siyang kumain ng linya. Mabilis niyang itinuwid ang manibela. Ang puso niya'y kumakabog. Kasabay noon, nag-ring ang kanyang cellphone na nakasabit sa dashboard. Vargas Transit as supervisor ang nakasulat. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito. Villar, nasaan ka na? Late ka na naman ng 10 minuto. Sigaw mula sa kabilang linya. May kaunting aberya lang, sir. Pagsisinungaling niya. Wala akong pakialam sa mga aberya mo. Araw-araw ka na lang may problema. Puno na ako sa'yo. Bilisan mo kung ayaw mong mawalan ng trabaho. Click. Ibinaba na siya ng tawag. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas lalo pang tumindi. Mawalan ng trabaho. Ang parehong takot na naramdaman niya, 15 taon na ang nakalipas. Ang parehong takot na nagtulak sa kanyang talikuran, ang kanyang kaibigan. Muli siyang sumulyap sa rearview mirror sa batang hindi pa rin umaalis sa kanyang likuran. At ngayon, sa ilalim ng stress at sa tulong ng alak, hindi na lang isang ordinaryong bata ang nakikita niya. Nakikita niya ang mga mata ni Romeo, ang parehong matigas na tingin, ang parehong determinasyon, ang parehong paninindigan sa isang katotohanang
walang gustong pakinggan. Isang multo mula sa kahapon na sumakay sa kanyang bus para singilin siya sa kanyang mga kasalanan. At si Miguel, na kanina patahimik na nagmamasid, ay nakita ang pagbabago sa mukha ng driver. Nakita niya ang pagkalito, ang takot, ang pagsisisi. Alam niyang ito na ang pagkakataon. Kailangan niyang isugal ang lahat. Sumigaw siya, sapat na para marinig ng lahat sa harapang bahagi ng bus. Tatay ko po ang nagturo sa akin. Napatigil ang lahat ng bulungan. Si Romeo Alonzo. Tinanggal siya sa trabaho dahil sa pagsasabi ng katotohanan tulad nito. Ang pangalan. Ang pangalang yon ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng tahimik na bus. Naramdaman ni Ernesto ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginig sa manibela. Ang bus ay bahagyang umikig sa kalsada. Ang mukha ni Romeo Alonzo, na matagal na niyang ibinaon sa limot, ay biglang lumitaw sa kanyang isipan, kasing linaw ng mukha ng batang sumisigaw sa kanyang likuran. Hindi ito multo. Ito ay isang paghuhukom. Isang pangalan lang ang binitiwan, pero sapat na iyon para biglang magbago ang hangin sa loob ng bus. Romeo Alonzo. Ang kaninang ingay ng makina at bulungan ng mga pasahero ay tila naglaho. Napalitan ito ng isang bigat, isang nakabibinging katahimikan na bumalot sa lahat. Para kay Miguel, pakiramdam niya ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging gumagalaw lang ay ang bus na patuloy na humaharurot at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nakita niya ito sa salamin. Ang pagbabago sa mukha ni Ernesto Villar. Ang pagkainis ay napalitan ng gulat. Ang galit ay nalusaw at naging isang malinaw na pagkabigla. Ang kanyang mga mata, na kanina'y mapupungay dahil sa alak, ay biglang nanlaki at nagkaroon ng focus na para bang isang taong ginising mula sa isang mahabang pagkakatulog sa pamamagitan ng isang sampal. Ang mga kamay ni Ernesto sa manibela ay humigpit. Nakita ni Miguel ang panginginig ng mga ito. Anong sinabi mo? Nauutal na tanong ng driver. Hindi makatingin ng diretso kay Miguel. Ang mga matay nakapako sa kalsada, pero halatang wala roon ang kanyang isip. Naramdaman ni Miguel ang isang biglaang pag-asa. May epekto, may koneksyon. Hindi na siya isang estranghero. Ang pangalan ng kanyang ama ay isang susi. Ang tatay ko po si Romeo Alonzo. Ulit ni Miguel, mas malakas na ngayon. Mas buo ang loob. Siya po yung mekaniko na tinanggal ninyo sa Vargas Transit dahil sinabi niya na delikado ang mga bus ninyo. Hindi na ito isang simpleng babala tungkol sa tagas. Isa na itong akusasyon. Ang katahimikan ay nabasag ng mga bagong bulungan. Ngunit ngayon, iba na ang tono. Wala ng pagtawa. Napalitan ito ng pag-usisa at pagdududa. Alonzo? Parang pamilyar yung apelyidong yan, sabi ng isang lalaking nakabarong sa ikatlong hilera. Teka, hindi ba yan yung kaso dati? Na may nagsiwalat daw tungkol sa kumpanya? Sagot naman ng katabi niyang babae. Naramdaman ni Miguel na may iilang mga mata na ang nakatuon sa kanya. Hindi na may panghuhusga, kundi may bagong interes. Hindi na siya isang batang nagbebenta lang ng banana Q. Siya na ngayon ang anak ni Romeo Alonzo. Inipon niya ang lahat ng alaala ng mga gabing nakikita niyang malungkot ang kanyang ama. Ang mga kwentong naririnig niya mula sa kanyang ina tungkol sa kawalang katarungan. Ginamit niya ang mga iyon bilang panggatong. Sabi niya, gumagamit daw kayo ng mga segundamanong piyesa. Sabi niya, niloloko niyo ang inspeksyon sa LTO. Iyon ang dahilan kung bakit kami naghihirap ngayon dahil nagsabi siya ng totoo. Ang bawat salita ay isang dagok sa konsensya ni Ernesto. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanggi, gusto niyang sabihin na walang siyang kinalaman doon. Ngunit paano niya itatanggi ang isang katotohanang nakaukit sa kanyang pagkatao? Sa desperasyong maibalik ang kontrol, sa kagustuhang patahimikin ang multo na nasa kanyang likuran,
bumalik siya sa tanging sandata na alam niya, ang galit at pangmamaliit. Humarap siya, ang mukha'y namumula, ang mga ugat sa leeg ay halos pumutok. Ang lahat ng tinatagong hiya at pagsisisi ay lumabas bilang isang mapanirang pangungusap. "Ano bang alam mo?" Sigaw niya, at sa pagkakataong ito, narinig ng buong bus ang panginginig sa kanyang boses. "Isa ka lang bata, para kang tatay mo." Humintoy si Ernesto, huminga ng malalim para sa huling nakamamatay na salita. Isang talunan na laging nagmamarunong. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. Hindi ito banta, isa itong sumpa. At tumama ito kay Miguel ng buong bigat. Talunan. Nagmamarunong. Ang mga salitang madalas ibulong ng kanyang ama sa sarili nito tuwing gabi kapag akala nito'y tulog na ang lahat. Ang mga salitang pumatay sa kislap sa mga mata nito. Naramdaman ni Miguel ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay sinampal siya. Ang pag-asa na kanina'y sumibol sa kanyang dibdib ay biglang nalanta. Hindi lang pala siya binaliwala. Ang buong pagkatao ng kanyang ama, ang sakripisyo nito, ay niyurakan sa harap ng lahat. Sa isang iglap, ang usapin ay hindi na lang tungkol sa isang bus na may tagas. Ito ay naging personal. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon, sa bibig ni Ernesto, alam niyang nagkamali siya. Ang layunin niya ay durugin ang loob ng bata, tapusin na ang gulo. Pero ang nakita niya sa mga mata ni Miguel ay hindi pagkatalo. Nakita niya ang isang baga na biglang nagliyab. At ang apoy na yon ay tila gumapang mula sa bata. Dumaan sa sahig ng bus at umakyat sa kanyang kinauupuan. Bigla, ang init sa ilalim ng kanyang paa ay naging mas totoo. Hindi na ito haka-haka, kasabay noon ang amoy. Ang kaninang bahagyang singaw ng gasolina ay naging mas matapang, mas malapot. May kasama na itong amoy ng nasusunog na goma at plastik. Isang amoy kemikal na kumakapit sa lalamunan. Hindi na lang si Miguel ang nakapansin. Ano ba yung amoy sunog na yan? Ang boses ay nagmula sa isang babae sa unang upuan na kanina lang ay tumatawa. Ngayon, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Itinakip niya ang kanyang panyo sa ilong. Sumunod ang isa pa. Oo nga, parang may nasusunog. Ang mga bulungan ay naging mga tanong na may halong takot. Ang mga pasahero ay nagsimulang maging hindi mapakali sa kanilang mga upuan. Ang ilan ay sinubukang silipin ang ilalim ng bus mula sa mga bintana. Ang kaninang pagkamuhi kay Miguel ay napalitan ng isang bagong damdamin, pangamba. Tumingin si Ernesto sa dashboard at doon nakita niya ang kumpirmasyon ng kanyang kinatatakutan. Ang temperature gauge, ang maliit na pulang karayom na yon na karaniwang nananatili sa gitna, ay dahan-dahang gumagapang paakyat, papunta sa pulang linya. Isang malamig na pawis ang bumalot sa kanyang noo. Ang tibok ng kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa umaakyat na temperatura ng makina. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya ng buong linaw. Ang mga kwento sa terminal tungkol sa mga bus na biglang nagliyab. Ang mga babala ni Romeo noon tungkol sa mga reconditioned na piyesang hindi tumatagal sa init. "Manong, ano po yon?" tanong ng konduktor. Lumapit sa kanya. Ang mukha ay namumutla. "Wala to," sabi ni Ernesto, pilit na pinapakalma ang sarili. Baka sa preno lang. Normal yan sa mahabang biyahe." Pero ang mga salita ay walang bigat. Maging siya ay hindi naniniwala sa sariling kasinungalingan. Tiningnan niya muli ang bata sa rearview mirror. Si Miguel Alonso ay hindi na nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa sahig. Bahagya itong nakayuko, na para bang nakikinig sa isang bagay na siya lang ang nakakarinig. Isang bagay na mas malakas kaysa sa ugong ng makina. Nakikinig ito sa papalapit na kamatayan.
Nakita ni Ernesto ang sarili niyang kasalanan sa mukha ng batang iyon. Ang pagwawalang bahala niya, ang pagiging duwag niya noon, ang pag-inom niya ng alak bago magmaneho, ang pagsigaw niya sa bata. Ang bawat maling desisyon na ginawa niya sa loob ng huling 15 taon ay tila nagtipon-tipon sa sandaling ito, sa bus na ito, na may dalang 53 kaluluwa, kasama na ang sa kanya. Talunan na laging nagmamarunong. Ang mga salitang isinampal niya kay Miguel ay bumalik sa kanya ng may kasamang 10 beses na bigat siya. Siya ang talunan. Siya ang nagmamarunong. Pinili niyang huwag makinig. Hindi dahil sa hindi siya naniniwala, kundi dahil sa ayaw niyang maniwala. Dahil ang paniwalaan ang bata ay nangangahulugang kailangan niyang aminin na tama si Romeo Alonzo. At kung tama si Romeo, ibig sabihin siya ay mali. Maling-mali. Isang manipis na itim na usok ang nagsimulang sumingaw mula sa maliit na siwang sa pagitan ng sahig at ng pinto sa harapan. Iyon na. Wala nang pagtanggi. Ang katotohanan ay literal nang umuusok sa harapan nila. Ang pag-aalala ng mga pasahero ay naging simula ng isang gulat. May mga nagsimulang tumayo. "Manong, itabi niyo na! May sunog!" Sigaw ng isang lalaki. "Diyos ko po! Buksan niyo ang mga pinto!" Sinubukan ni Ernesto na magsalita, na pakalmahin sila. Pero ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang nanginginig na bulong, habang ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa gauge na ngayon ay nasa pinakadulo na ng pulang linya. Walang problema. Konting aberya lang. Ngunit huli na ang lahat. Ang kasinungalingan niya ay nalunod sa papalakas na tunog ng takot at sa masangsang na amoy ng isang paparating na liyab. Ang bus ay biglang naging isang kulungan ng takot. Ang bawat isa ay bilanggo ng parehong pangamba. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap hingahan, puno ng amoy ng sunog at ng hindi masabing kaba. Mula sa kinatatayuan ni Miguel, kitang-kita niya ang lahat. Nakita niya ang babaeng kanina'y tumatawa, na ngayon ay mahigpit na niyayakap ang kanyang pitaka sa dibdib. Ang mga labi ay gumagalaw sa isang tahimik na dasal. Nakita niya ang estudyanteng nag-alis ng earphones at ngayon ay nakatitig sa itim na usok na gumagapang sa sahig. Ang mukha ay blanko sa pagkabigla. At nakita niya ang isang batang ina sa bandang gitna. Ginigising ang kanyang natutulog na anak na paslit. Ang pagmamadali at pag-aalala sa bawat kilos nito, iyon ang sumira sa anumang natitirang hibla ng pag-aalinlangan sa puso ni Miguel. Hindi na ito tungkol sa kanyang ama. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay na tama. Ito ay tungkol sa batang inaantok na yon. Tungkol sa lolang mahigpit ang kapit sa rosaryo. Tungkol sa lahat ng taong ito na nagtitiwala sa driver na siyang magdadala sa kanila sa impyerno. Ang pag-aalala para sa sarili ay nawala. Napalitan ito ng isang malinaw at matalas na determinasyon. Tumingin siyang muli sa harapan. Si Ernesto Villar ay parang isang estatwa. Ang mga kamay ay naninigas sa manibela. Ang mga mata ay nakatitig sa unahan pero walang nakikita. Paralisado siya sa pagitan ng takot na mawalan ng trabaho at ng mas malaking takot sa mangyayari kung hindi siya hihinto. At sa pagkakaparalisang yon, si Ernesto ay naging kasing delikado ng mismong makina na malapit ng sumabog. Walang ibang gagawa. Walang tutulong. Sa huling pagkakataon, sumigaw si Miguel. Hindi na isang pakiusap, kundi isang babala. Kung hindi kayo kikilos, mamamatay tayong lahat. Walang sumagot. Ang tanging sagot ay ang mas malakas na paglabas ng itim na usok. Iyon na. Sa isang iglap, tumakbo si Miguel. Itinulak niya ang sarili paabante, sinuong ang mga pasaherong nagsisimula ng magkagulo. Ang kanyang maliit na katawan ay sumiksik sa mga naglalakihang binti. May bumangga sa kanya. May tumulak. Pero hindi siya natinag. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang bagay lamang,
Isang pulang pingga sa tabi ng upuan ng driver. Nakasulat sa ibabaw nito sa malalaking puting letra ang mga salitang nagpapatibay sa kanyang desisyon. Emergency brake. Narating niya ito. Hinawakan niya ang malamig na bakal. Mas malaki at mas mabigat ito kaysa sa inaakala niya. Huwag! Ang sigaw ni Ernesto ay huli na. Ginamit ni Miguel ang lahat ng bigat ng kanyang katawan. Ginamit niya ang lahat ng galit para sa sinapit ng kanyang ama. Ang lahat ng takot para sa mga pasahero. Ang lahat ng desperasyon sa kanyang puso. Humila siya ng buong lakas. Isang nakabibinging tunog ang pumunid sa hangin. Screech! Ang tunog ng goma na pilit na kumakapit sa nagbabagang aspalto ay mas malakas pa sa sigawan ng mga tao. Ang buong bus ay umuga ng marahas. Ang mundo sa labas ng bintana ay naging isang mabilis na guhit ng kulay abo at berde. Sa loob, ang lahat ay naging isang malaking kaguluhan. Ang mga katawan ay tumilapon pauna. Ang mga bagahe ay nahulog mula sa compartment sa itaas. Ang mga cellphone ay lumipad mula sa mga kamay. Isang malakas na kalabog ang narinig ng ang mga ulo at katawan ay tumama sa mga upuan sa harapan. Sinundan ito ng mga sigaw ng gulat, ng sakit, at ng purong takot. Nang sa wakas ay huminto ang bus, ito'y nakahilig ng bahagya sa gitna mismo ng dalawang linya ng expressway. Ang katahimikan pagkatapos ng ingay ay mas nakakatakot. Ito ay tumagal lang ng isang segundo bago napalitan ng mga ungol, mga iyak, at mga tanong na puno ng pagkalito. Anong nangyari? Diyos ko po! Aray ko! Bumaling si Ernesto Villar kay Miguel. Ang mukha'y isang maskara ng hindi makapaniwalang galit. Bata ka, alam mo ba ang ginawa mo? Sigaw niya. Ang boses ay basag. Ngunit ang boses ni Miguel ay mas malakas, mas malinaw. Hindi na ito boses ng isang bata na nakikiusap. Ito na ang boses ng isang taong may hawak ng katotohanan. Tumingin siya hindi kay Ernesto, kundi sa mga pasaherong nagkakagulo. Labas! Sigaw niya. Ang kanyang maliit na boses ay umalingaw-ngaw ng may kakaibang kapangyarihan. Bumaba kayong lahat. Ngayon na. Sa una, walang gumalaw. Lahat ay tulala pa rin. Ngunit ang amoy ng nasusunog na plastik ay mas tumindi at isang maliit na apoy ang biglang sumilip mula sa ilalim ng dashboard ni Ernesto. Iyon ang nagpagising sa lahat. Nagsimula ang paninikad, ang tulakan, ang pag-uunahan. Buksan ang pinto! Itinulak ni Miguel ang lever para sa pinto sa harapan. Bumukas ito sa isang sitsit. Mabilis niyang itinulak palabas ang alin na pinakamalapit sa kanya. Dalyan ninyo! Sigaw niya ulit, habang itinuturo ang pinto sa gitna para sa konduktor. Buksan mo rin yan! Ang gulat na konduktor ay sumunod. Ang bus ay naging isang magulong eksena ng pagtakas. Pero si Miguel, ang pinakamaliit sa kanilang lahat, ay tila naging isang direktor sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahan, huwag magtulakan. Sigaw niya. Nang makita niya ang ina na kalong ang anak nitong umiiyak, hinarang niya ang ibang tao. Unahin ang mga bata, padaanin niyo sila. Ang kanyang boses ay may awtoridad na pumilit sa mga taong mas malaki sa kanya na sumunod. Pinadaan nila ang ina at ang anak nito. Sumunod ang matatanda. Isa-isang bumuhos palabas ang mga pasahero. Natatapilok sa hagdanan. Tumatakbo palayo sa bus na tila isang halimaw na anumang oras ay sasabog. Si Ernesto Villar ang isa sa mga huling bumaba. Hindi na siya galit. Ang nakaukit sa kanyang mukha ay purong pagkatulog. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang mga binti ay nanginginig. Hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Nang ang huling pasahero ay nakalabas na, lumingon si Miguel sa loob. Wala ng tao. Tumalon siya palabas. Tinakbo niya ang ilang metro palayo sa bus. Lahat sila,
Driver, konduktor, mga pasahero ay nakatayo sa gilid ng highway. Basang-basa ng pawis, may mga galos, humihingal, pero ligtas. Lahat ay nakatingin sa boss na ngayon ay nilalamon na ng itim na usok. Nangyari ito ng walang babala. Walang malakas na ugong, walang senyales. Isang nakabubulag na puting liwanag ang biglang sumabog mula sa ilalim ng Sinundan ito ng isang malakas at nakabibinging pagsabog. Boom! Isang malaking bola ng apoy ang humalakhak patungo sa langit. Dala ang mga piraso ng bakal at salamin. Ang init mula sa pagsabog ay humampas sa kanila na parang isang pader, sapat na para mapaatras ang lahat. At sa gitna ng mga sigawan at pagkabigla, ang lahat ay napatingin sa iisang direksyon, hindi sa nagliliyab na bus, kundi sa batang lalaki na nakatayo, nanginginig, na siyang nagligtas sa kanilang lahat. Ang mundo ay naging tahimik. Ang katahimikan pagkatapos ng pagsabog ay mas nakakatakot kaysa sa mismong ingay. Para kay Ernesto Villar, ang katahimikan yon ang katapusan ng kanyang mundo. Ang nagliliyab na bus sa kanyang harapan ay hindi lang isang sasakyan. Ito ang abo ng kanyang trabaho, ng kanyang lisensya, ng kanyang kinabukasan. Ito ang abo ng lahat ng kanyang kasinungalingan. Unti-unti, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Lumuhod siya sa magaspang na semento ng expressway. Ang kanyang mga kamay ay nakasapo sa kanyang mukha. Hindi dahil sa init ng apoy, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bumagsak sa kanya. 53 tao. Kasama ako. Sana lahat kami. Abo na rin ngayon. Kung hindi dahil sa bata. Ang sirena ng mga bumbero at pulis ay nagsimulang marinig sa malayo. Isang tunog na nagpapahiwatig ng pagdating ng tulong, ngunit para kay Ernesto, ito ang tunog ng isang paparating na paghuhukom. Nagsimulang maglapitan ang mga tao kay Miguel. Ang alin na kanina'y umismid sa kanya ay umiiyak na ngayon. Sinusubukang hawakan ang kanyang braso. Salamat, iho. Salamat. Ang estudyanteng mayabang ay nakatayo lang sa isang tabi. Nakatingin kay Miguel na may pinaghalong paghanga at hiya. Ang ina na may maliit na anak ay lumapit. Ang bata ay nakakapit sa kanyang palda. Utang namin sa iyo ang buhay namin. Pero si Miguel ay hindi nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nagliliyab na bakal. Ang adrenaline ay nagsimulang mawala at napalitan ito ng panginginig na hindi niya mapigilan. Nagsisimula na ng mag-sink in sa kanya ang lahat. Muntik na silang mamatay. Muntik na siyang mamatay. Bigla, naramdaman niya ang dalawang pamilyar na braso na yumakap sa kanya mula sa likuran. Isang yakap na mahigpit, desperado. Miguel, anak ko, ang boses ng kanyang ina. Paano siya nakarating dito? Marahil ay may tumawag. Marahil ay tumakbo siya. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang init ng yakap nito, ang amoy ng bahay sa damit nito. Doon sa bisig ng kanyang ina, nagsimulang bumagsak ang kanyang mga luha. Sa likod ng kanyang ina, nakita niya ang kanyang ama. Si Romeo Alonso ay nakatayo roon, ang mukha'y hindi mabasa. Nakatingin siya, hindi kay Miguel, kundi sa nasusunog na bus, ang simbolo ng kumpanyang sumira sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang mga mata ni Romeo ay walang bakas ng kapaitan. Ang naroon ay isang bagay na mas malalim, isang masakit na pagpapatunay. Tama siya. Sa simula pa lang, tama na siya. Hindi nagtagal, dumating ang mga awtoridad. Ang lugar ay napuno ng mga pulis, bumbero, at mga medik. Ang mga pasahero ay isa-isang tinanong, inasikaso ang mga minor na sugat. Ang kanilang mga kwento ay iisa lang ang tinutumbok. Ang batang nagligtas sa kanila. Isang matandang pulis, si Officer de la Cruz, ang lumapit kay Ernesto na nakaluhod pa rin. Manong, ikaw ba ang driver? Tanong ng pulis. Mahinahon ang boses.
Dahan-dahang tumango si Ernesto, hindi makatingin sa mata. Tumayo ka. Kailangan naming kunin ang iyong salaysay. Habang itinutulong siyang tumayo, nakita ni Ernesto ang pamilya Alonso na magkayakap. Sa di kalayuan, nakita niya ang tingin ni Romeo. Hindi galit, hindi mapanghusga. Isang tingin lang ng pag-intindi sa isang taong kapwa nila biktima ng parehong sistema. At doon, sa gitna ng abo at usok, gumuho ang huling pader na nagtatanggol sa mga kasinungalingan ni Ernesto. Ako po, sabi niya, ang boses ay basag at garalgal. Ako po ang may kasalanan. Tumingin siya kay Officer de la Cruz. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Lasing po ako. At alam kong may sira ang bus. Itinuro niya si Miguel. Sinabi niya sa akin, binalaan niya ako, pero hindi ako nakinig. Ang pag-amin ay dumaloy mula sa kanya na parang isang ilog na sumira sa isang dam. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pressure mula sa kumpanya, ang mga pekeng pyesa, ang tungkol sa pagkatanggal ni Romeo Alonso noon. Ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ng Vargas Transit. Nakinig ng mabuti si Officer de la Cruz. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod siya at bumulong sa kanyang radyo sa isang kasamahan. Radyo, tumawag ka sa Central. Huminga siya ng malalim. This is bigger than a faulty bus. I-check ninyo ang lahat ng record ng Vargas Transit. Lahat! Ang pagsabog sa SLEX ay hindi lang naging usap-usapan sa kalsada. Ito ay naging isang pambansang balita. Sa loob ng ilang linggo, ang kwento ng batang nagbebenta ng banana Q na pumigil sa isang malagim na trahedya ay nasa lahat ng pahayagan at programa sa telebisyon. Ang pangalan ni Miguel Alonzo ay naging simbolo ng pambihirang katapangan. Ngunit sa likod ng kanyang kwento, isang mas malaking kwento ang unti-unting nabubunyag, ang kwento ng kabulukan sa loob ng Vargas Transit. Ang testimonya ni Ernesto Villar na pinalakas ng mga salaysay ng 52 pasahero ay naging isang napakalakas na armas. Nagbukas ito ng isang malawakang imbestigasyon na hindi na mapipigilan ng sino mang may kapangyarihan. Ang mga lumang file ay muling binuklat. Ang mga dating empleyado ay hinanap para magbigay ng testimonya. At sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ang muling lumitaw mula sa limot, Romeo Alonzo. Isang hapon, habang nag-aayos si Romeo ng sirang bentilador sa kanilang bahay, isang maliit na gawain para muling maramdaman ang pagiging kapaki-pakinabang. Isang itim na sasakyan ng gobyerno ang huminto sa kanilang tapat. Dalawang lalaking nakauniporme ang bumaba at magalang na kumatok. Nandoon si Miguel, nagbabasa ng libro sa sala. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. Pero ang kanyang ama, sa unang pagkakataon, ay naging kalmado. Tila matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Mr. Romeo Alonzo, sabi ng isa sa mga investigador, kailangan po namin ang tulong ninyo. Dinala si Romeo sa isang malamig at tahimik na opisina sa kampo ng pulisya. Sa ibabaw ng isang mahabang mesa ay nakakalat ang mga dokumento, mga litrato, at mga blueprints. Ito ang mga ebidensyang matagal na niyang tinago sa isang lumang baul, mga kopya ng mga purchase order para sa mga pekeng pyesa, mga larawan ng mga bitak sa chassis ng mga mga sulat kamay na tala ng mga petsa at mga pangalan. Ang mga ebidensyang dati naging dahilan ng kanyang pagkatanggal sa trabaho ay siya na ngayong pundasyon ng kaso laban sa dating amo. Habang ipinapaliwanag niya ang bawat dokumento, bumabalik ang sigla sa kanyang mga mata. Ang pagiging mekaniko niya ay muling nabuhay. Bawat salita niya ay may bigat at awtoridad. Hindi na siya isang talunan. Siya na ang pangunahing testigo. Sa kalagitnaan ng kanyang testimonya, bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang pulis na umaalalay sa isang lalaking nakaposas. Matikas pa rin itong manamit, ngunit ang mukha nito ay gusot at ang mga matay nanlilisik sa galit. Si Ricardo Vargas, ang CEO,
ang hari na nawalan ng kaharian. Nagkatitigan sila ni Romeo. Sa mga mata ni Vargas, nakita ni Romeo ang parehong pangmamaliit na nakita niya noon. "Alonzo?" sabi ni Vargas. Ang boses ay puno ng kamandag. "Aso ka pa rin pala na sunod-sunuran. Akala ko matagal ka nang namatay sa gutom." Hindi sumagot si Romeo. Tinitigan niya lang si Vargas. Hindi na may takot o galit, kundi may isang uri ng awa. Awa para sa isang taong ang pundasyon ng buhay ay itinayo sa kasinungalingan at ngayon ay guguho na. Sa huling araw ng investigasyon, isang sulat ang dumating para kay Romeo. Galing ito sa City Jail, sulat kamay sa isang piraso ng papel. Kumparing Romeo, walang sapat na salita para humingi ng tawad. Pero sana balang araw, mapatawad mo ako. Hindi ko lang binaliwala ang babala ng anak mo. Binaliwala ko rin ang pagkakaibigan natin noon. Naging duwag ako. Salamat sa anak mo. Dahil sa kanya, hindi lang 53 buhay ang naligtas. Naligtas din ang kaluluwa ko. Ang iyong dating kaibigan, Ernesto, tinupi ni Romeo ang sulat at itinago sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang paggaan ng isang mabigat na pasanin na matagal na niyang dinala. Kinagabihan, habang ang pamilya Alonso ay tahimik na nanonood ng balita, lumabas ang mukha ni Ricardo Vargas na pinapasok sa isang police van. Inanunsyo ng reporter na ang Vargas Transit ay sinuspinde na at nahaharap sa maraming kaso. Biglang tumunog ang telepono. Sinagot ito ni Aling Marites at pagkatapos ng ilang sandali, iniabot ito kay Romeo na may nagtatakang ngiti. "Para sa'yo, mahal." "Hello? Sino po sila?" tanong ni Romeo. "Mr. Alonzo, ako po si Mr. De Castro, ang presidente ng Del Monte Land Transport. Nabasa ko po ang tungkol sa inyo. Nabasa ko ang lahat." Huminga ng malalim ang nasa kabilang linya. "Ang totoo, Mr. Alonzo, kailangan namin ng mga taong tulad ninyo, mga taong may paninindigan at mataas ang integridad." Natahimik si Romeo, hindi makapaniwala. "Inaalok ko po sa inyo ang posisyon bilang bagong Head of Quality and Safety Inspection sa aming kumpanya. Kung interesado po kayo." Napatingin si Romeo kay Miguel na nakangiting nakatingin sa kanya. Sa mga mata ng kanyang anak, nakita niya ang lahat ng sagot. Ang paghuhukom ay tapos na. Ito na ang simula ng isang bagong kabanata. Lumipas ang 6 na buwan. Ang amoy ng sunog at takot sa SLEX ay napalitan na ng ordinaryong alikabok at ingay ng trapiko. Ang kwento ng sumabog na bus ay unti-unti nang naging isang alaala. Isang babala na ibinubulong ng mga driver sa isa't isa. Ngunit para sa pamilya Alonzo, ang 6 na buwan na yon ay isang buong buhay. Wala na ang maliit na pwesto ng banana queue sa gilid ng highway. Wala na ang barong-barong na kanilang tinitirhan. Ngayon, ang umaga ni Miguel ay hindi na nagsisimula sa pagtuhog ng saging, kundi sa pagsusuot ng malinis at plansadong puting uniforme. Ang kanyang lumang tsinelas ay napalitan ng itim na sapatos na pamasok. Ang kanyang maliit na bag ay puno, hindi ng paninda, kundi ng mga libro at kwaderno. "Mapa, alis na po ako." Paalam niya isang umaga pagkatapos humalik sa pisngi ng kanyang mga magulang. "Mag-iingat ka, anak," sabi ni Aling Marites habang inaabot ang baon ni Miguel. May ngiti sa kanyang mga labi na hindi napapawi. Isang ngiti ng kapayapaan. Sa labas ng kanilang bagong inuupahang bahay, isang maliit ngunit maayos na apartment, nakita ni Miguel ang kanyang ama. Si Romeo Alonzo ay nakasuot ng asul na polo shirt na may logo ng Del Monte Land Transport. Maayos ang gupit nito at malinis ang pagkakaahit. Wala na ang bakas ng kapaitan sa kanyang mukha. "Sabay na tayo, Tay?" tanong ni Miguel. Ngumiti si Romeo. "Sige anak, ihahatid na kita sa eskwela bago ako pumasok sa opisina." Habang naglalakad sila patungo sa sakayan, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat. Ito ay puno ng hindi sinasabing pag-unawa at pagmamalaki. Ang buhay ni Romeo
ay nagbago rin. Ang kanyang opisina ay isang malaki at maaliwalas na garahe, ang puso ng operasyon ng DLTV. Ang mga kamay niya ay muling napuno ng grasa, ngunit ito na ngayon ang grasa ng layunin, hindi ng desperasyon. Siya ang kinikilalang doktor ng mga makina, ang huling nagsasabi kung ang isang bus ay ligtas bumiyahe o hindi. Ang kanyang boses na dating binaliwala ay siya na ngayong batas sa loob ng garaheng iyon. Ang kwento ng batang bayani sa SLEX ay hindi naging isang maingay na parangal. Hindi tumanggap si Miguel ng medalya mula sa presidente o malaking gantimpala. Mas pinili ng kanyang mga magulang ang isang tahimik na buhay para sa kanya. Ngunit sa bawat terminal ng bus, sa bawat hintuan, sa bawat kwentuhan ng mga driver at konduktor, ang kanyang alamat ay buhay. Ang alamat ng isang batang may matalas na pangamoy at mas matalas na paninindigan. Ang batang nagturo sa mundo na pakinggan ang pinakamaliit na tinig. Isang Sabado ng hapon, niyaya ni Romeo si Miguel sa garahe. May isang luma, kinalawang na owner-type jeep na nakaparada sa isang sulok. Ito ang personal project ni Romeo. "Halika, anak," sabi niya. Inaabutan si Miguel ng isang basahan. "Tulungan mo ako dito." Magkasama silang nagtrabaho. Itinuro ni Romeo kay Miguel kung paano linisin ang spark plug, kung paano suriin ang langis, kung paano higpitan ang mga tornilyo, ang bawat kalansing ng metal, ang bawat pag-ikot ng wrench, ay musika sa kanilang pandinig. Ito ang kanilang ritual, ang kanilang paraan ng paghilom. Pagkatapos ng ilang oras, tumayo si Romeo. "Sige anak, subukan nating paandarin." Sumakay si Miguel sa upuan ng pasahero. Kinuha ni Romeo ang susi, huminga ng malalim at inikot ito. Sa una, umubo lang ang makina. Isang tunog ng pag-aatubili. Sinubukan ulit ni Romeo. Isang mas malakas na pag-ubo. At sa pangatlong pagsubok, isang himala ang nangyari. Ang makina ay umandar. Hindi perpekto, may kaunting kalog, ngunit tuloy-tuloy. Isang matatag na ugong ang pumuno sa garahe. Sumandal si Romeo sa upuan, nakapikit, nakikinig. Isang malawak na ngiti ang dahan-dahan sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting matagal nang nawala sa kanya. Tumingin siya kay Miguel. "Naririnig mo yan, anak?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng isang emosyon na mas malalim pa sa kasiyahan. Tumango si Miguel, nakangiti rin. "Hindi yan tunog ng makina lang," sabi ni Romeo. "Yan ang tunog ng tama. Yan ang tunog ng isang bagong simula." At sa loob ng garaheng iyon, sa gitna ng amoy ng langis at gasolina, isang amoy na hindi na nagdadala ng takot, kundi ng pag-asa. Ang mag-ama ay sabay na nakinig sa pinakamagandang musikang kanilang narinig. Ang tunog ng buhay na muling umandar ng tama. Isang taon ang lumipas. Isang bus ng Del Monte Land Transport ang maayos na tumatakbo sa kahabaan ng South Luzon Expressway. Sa loob nito, malapit sa bintana, tahimik na nakaupo ang pamilya Alonso. Pauwi sila mula sa isang maikling bakasyon sa probinsya. Isang bagay na dati ay hindi man lang nila mapangarap. Ito ang unang beses na muling sumakay si Miguel sa isang bus na dadaan sa parehong kalsadang iyon. Sa simula, may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat ugong ng makina, ang bawat preno, ay nagpapaalala sa kanya. Ngunit habang tumatagal ang biyahe, ang kaba ay napalitan ng isang kakaibang kapanatagan. Ang bus na ito ay iba. Ramdam niya. Ang takbo nito ay makinis. Ang tunog ng makina ay malusog at balanse. Ang driver ay nakangiti at magalang. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang sahig ay malamig. Ang normal na temperatura ng isang sasakyang inaalagaan. Tumingin siya sa kanyang mga magulang. Si Aling Marites ay nakasandal sa balikat ni Romeo. Mahimbing na natutulog, ang mukha ay payapa at walang bahid ng pag-aalala. Si Romeo naman ay gising,
Nakatingin sa labas ng bintana, pero hindi tulad ng dati na ang tingin ay blanko at puno ng kapaitan. Ngayon, ang kanyang mga mata ay alisto. Pinagmamasdan ang bawat bus na kanilang nasasalubong na para bang sinusuri niya ang mga ito kahit sa malayo. Ngunit may ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti ng isang taong alam na ginagawa niya ang kanyang trabaho ng tama. Dumaan sila sa eksaktong lugar kung saan naganap ang pagsabog. Wala nang bakas ng trahedya, wala nang sunog na bakal. Ang tanging naroon ay isang bagong patong ng aspalto, mas maitim kaysa sa natitirang bahagi ng kalsada, isang peklat na tanging iilan lang ang nakakaalam ng kwento sa likod. Napabuntong hininga si Miguel, hindi ng lungkot, kundi ng paggaan ng loob. Huminto ang bus sa isang hintuan para magsakay ng ilang pasahero. Isang bagong driver at konduktor ang umakyat para palitan ang nauna. Habang nagkakapalitan sila ng pwesto, narinig ni Miguel ang kanilang usapan. "Oh, dito na naman tayo sa pwesto ng Milagro," sabi ng bagong driver habang umuupo sa driver's seat. "Lagi akong kinikilabutan pag napapadaan ako dito, pare," sagot ng konduktor. Sabi nila, may kaluluwa daw ang kalsadang to. Binabantayan. Ngumiti ang driver. "Hindi kaluluwa. Batang may pakpak na anghel ka mo. Alam mo ba yung kwento? Yung bata raw na nagbebenta ng banana Q? Siya raw ang pumigil sa bus ng Vargas bago pa sumabog. Kung hindi dahil sa kanya, abo lahat." "Oo naman. Alamat na yan dito sa Slex," sabi ng konduktor. Kaya ngayon, lahat ng driver dito, triple check sa mga sasakyan nila. Walang gustong maging kasunod na Vargas Transit. Isang pagkakamali lang, katapusan mo na. Hindi alam ng mga ito na ang batang pinag-uusapan nila ay nakaupo lang ilang talampakan mula sa kanila, tahimik na nakikinig. Hindi naramdaman ni Miguel ang pagmamalaki. Ang naramdaman niya ay isang malalim na kapayapaan. Ang kanyang ginawa noon, ang isang sandali ng katapangan na dulot ng takot at desperasyon, ay nag-iwan ng isang alingawngaw. Isang alingawngaw na hindi maririnig, ngunit nararamdaman sa bawat pag-iingat ng mga driver, sa bawat bus na dumadaan ng ligtas, sa bawat pamilyang nakakarating sa kanilang paroroonan ng buo. Umandar na muli ang bus, papalayo sa lugar na yon. Isinandal ni Miguel ang kanyang ulo sa bintana. Pinagmamasdan ng mga puno at mga gusali na mabilis na lumilipas. Ang ugong ng makina sa ilalim niya ay tila isang uyayi. Hindi na ito ang tunog ng panganib. Hindi na ito ang hininga ng kamatayan. Ito ang tunog ng pangako. Ang tunog ng pag-asa. Ang tunog ng isang mahabang biyahe pauwi kung saan naghihintay ang isang ligtas at panatag na kinabukasan. At sa isip ni Miguel, alam niya, sa wakas, na ang lahat ay nasa tamang ayos.